Payo ng isang OFW galing dito sa Dubai, United Arab Emirates na kakauwi lang sa Pilipinas na lumapag din sa Clark International Airport. Kasunod lang din yon ng viral iPhone video. Pero lumapag siya kinaumagahan at sa parehong oras. At natanong din siya sa customs na mga daladala niyang cellphone at alahas. Actually guys, kaibigan ko siya dito sa Dubai. At sa akin pa nga siya nagpaturo mag-fill out ng customs declaration online. Pero dahil nga sa e-travel ang may tanong na are you an OFW, kaya hindi nag-a-appear kung isa ka bang OFW kapag ginawa mo ang customs declaration online. Dahil magkaiba ang QR code ng e-travel at ng customs declaration kapag sa website ka nag-sign in or nag-fill out. Kaya guys, ang payo niya is kahit wag na daw kayo mag-fill out ng customs declaration online, dahil pagdating nyo sa Pilipinas ay may ibibigay naman sa inyong form ang mga taga-customs. Nagulat nga din daw siya dahil sa tagal-tagal na niya umuwi sa Pilipinas, ay ngayon lang daw naghigpit ang customs ng ganito. Pero take note guys na kahit hindi na kayo mag-fill out ng customs declaration, basta mahalaga ay mag-register kayo at mag-sign up sa e-travel. Ayon sa kanya ay may mga daladala rin siyang cellphone pero hindi niya na ito sinama sa declaration dahil nga mga second hand lang ito at wala na sa box. Tungkol naman sa mga alahas, lalo sa mga nagtatanong na kung paano daw kapag wala ng resibo dahil napakatagal na itong binili. Si kabayan naman na nag-share sa akin na kaibigan ko ay may mga alahas siya na walang resibo dahil nga matagal na rin niya itong binili. Pero pinaliwanag na niya ito sa mga taga-customs at nakalusot naman na wala siyang binayarang tax. Payo din niya guys na kung pwede naman masuot ang inyong mga alahas, ay isuot nyo na lang dahil ang mga suot-suot nyo ay hindi naman kasama sa declaration at hindi naman ito tinatanggal kapag dadaan kayo sa x-ray machine. Kakauwi ko nga lang pala galing ng Dubai. Tapos bumaba ako sa Clark, Pampanga International Airport and may mga nagtanong sa akin about dun sa declaration sa costume, yung after mong dumaan sa immigration, sa last stage is meron costume doon na magtatanong and then nag-fill up ako online yung about do sa costume na yun yung parang may pipill upan ka doon basta may 12 na question doon at kailangan mong masagot yung tatlo, at least tatlo, kasi kapag puro no ang sagot mo na dalawa yung naging sagot ko doon, parang yung pera 50,000 yung nilagay ko and then yung money sunod nun puro no na dapat makatatlo ka at least. And then para sa akin hindi ko na lang siya susunod gagawin kasi meron namang paper doon, bibigyan kanila ng papel just in case na wala ka nung wala ka nung online na yun, ng custom declaration na yun. Okay lang naman na wala ka, huwag ka mag-present. Ako kasi nag-present. And then ang question sa akin is, ano daw yung mga pinurchase ko na 50,000 amount. 50,000 amount nga pala nilagay ko sa una na yung mga goods na nakalagay doon. Basta yung pinakaunang pipilapan mo, 50,000 yung nilagay ko. And then may nilagay ako na alahas doon. Alahas ko na, ano pangalan nito? Alahas ko na 3 piraso. And then, ayun, tinanong nila, kailangan daw i-declare ko yun. I-declare ko naman doon. Bakit hindi nakalagay doon sa aking pinilapan? Ewan ko kung bakit hindi nakalagay. And then, after nyan, OFW ka ba? OFW naman tanda kong pinilapan ko doon, pero hindi pa rin nakaregister sa kanila. So, much better sa susunod, sabi ko, na kailangan ko na lang sigurong wag na akong mag-fill up doon. Yung after ba nung e-travel, meron kasi sa baba noon, for custom declaration online, parang ganun. So susunod hindi ko na talaga siya lalagyan. And then ang mga question doon is yun nga, ano yung pinamili ko sa 50,000. Ang sagot ko is yung mga pasalubong ko or personal needs lang naman yun. At yung alahas ko na dala is sobrang luma na. Wala na yung, hindi ko na rin alam. Nilagay ko lang doon kasi na price is $500. Dahil sobrang tagal naman na talaga yung alahas na yun. Alam niyo naman yung alahas is sobrang, hindi naman ganun kataasan noong mga panahon 2014, ganyan. Kasi mga ganyung codes yan nabili. At sabi ko sa kanila, hindi ko na alam yung price. So, yung price na yan noon is ganyan lang. So, wala akong resibo at personal use ko din yun. Meron kasing mga tinatanong na yung mga cellphone, ganon, hindi ko yun hindi ko yun nilagyan kasi wala man ako dalang cellphone.
Ewan ko kung magulo ha, pero para sa akin siguro next time hindi ko na sasagutin yung hindi ko na pipill upan or continue. Okay lang naman kung pipill upan nyo kung gano'n naman talaga. Kasi sabi sa akin sa costume, baka po kasi may babayaran kayo, kailangan i-declare nyo. Sabi ko, yan lang naman yung amount na dala ko at wala na akong iba pang dala. Kasi lahat ng alahas ko, suot ko talaga. Yan. Meron pa akong ibang mga alahas na suot. So much better talaga. Suotin nyo na lang yung mga alahas nyo. Kung meron man mga nagpabili sa inyo, suotin nyo na lang sila. Kasi hindi na yun kina-counted na binibilang, kumbaga, hindi nyo na i-declare kasi suot nyo. Pero yung mga alahas talaga na yun is sa akin, walang nagpabili. Pero alam nyo ba, nung last time na uwi ko, may mga alahas akong dala ng mga pabili. Pero wala pa to noon, wala pa tong costume noon na yan. Ngayon na lang, nagulat nga din ako, bakit meron? At kung nakikita nyo yung nagbabiral dun sa may sa Facebook na parang nag-video siya, na may dala siyang mobile. Yun. Naranas ko yun. Almost same kami. Alam ko yung flight ko is Friday and then siya is Saturday naman. Magkasunod na araw lang yung flight namin. Same oras. Ako natanong din ako, na-question din ako and sabi lang sa akin is, next time ma'am, i-declare nyo po ito. Baka po kasi may babayaran kayo. And then, siguro sabi ko, marami ka talagang dala. Magbabayad ka talaga. Pero kung hindi naman lalagpas sa 50,000 yung mga nakalagay sa maleta mo. Basta yun lang ang question sa akin kung ano yung mga nakalagay sa maleta ko. Ang nakalagay lang naman doon is sapatos, saka yung mga bag na hindi naman mahal. Tapos mga damit na binili ko, puro damit, sapatos lang na laman nun. Wala nang ibang mamahalin, saka lotion, pabango, yun lang. Wala nang iba. Tapos noon, pagkatapos noon, yun nga yung alahas nga na i-declare ko naman siya na 3 piraso. Sabi ko sa akin din naman yun at napakatagal na panahon na noon ko binili. And wala naman talaga ako ng resibo noon kahit hanapin pa nila yung resibo. And lahat ng alahas ko, lahat basta anklet, kwintas, mga singsing, nakasuot sa akin kasi talaga lagi yun. Kasi hindi mo na siya huhubarin kapag pasok ka ng immigration pa Dubai, hindi ka na maghuhubad kasi or pagdating mo ng Pilipinas, wala ka nang gagalawin. Kaya ayun. Much better na isuot. Kung meron kayong mga alahas, isuot nyo na lang. Suot nyo na lang lahat. Para wala nang tanong-tanong. And then, i-declare nyo na lang yung mga i-declare. Pero para sa akin, parang mas okay na mag-fill up ako dun. Konting lang naman. Konting oras lang naman. So, much better na lang na mag-fill up na lang ako dun. Kasi ang hirap din kasing sagutan nung kailangan meron kang at least masagutan na yes, 3 yes. Sumagot ka ng 3 yes, wag puro no. Wala naman talaga akong ganun. Ano gagawin ko? Yun lang talaga masasagot ko. No. Ganito naman guys ang shinare ng kababayan nating OFW na naharang din sa customs at natanong tungkol sa mga ginto na dala-dala niya na lampas 150,000 pesos ang halaga. Basta daw mapatunayan nyo na sa inyo ang mga ginto na hindi nyo pang bebenta at pang personal nyo lang at may resibo kayo na nakapangalan sa inyo, ay wala kayong babayaran tax at wala din daw itong problema. Dahil alam niya na sa malinis niya itong paraan nakuha at matagal niya itong inipon at pinaghirapan sa ibang bansa. Kupan sa kuana niya ka nasitay mga bulawan na namemebo. Napamukal. Kailangan na baguli ko sa kuana, kailangan na complete resibo nun.
Inuulit din natin guys na basta suot-suot nyo ang mga alahas, gaano man ito karami or gaano man ito kalaki, ay hindi na ito kasama sa declaration dahil pang sarili nyo lang ito. Pero guys, hindi naman kagaya nito. Dahil kung kagaya nito, ay haharangin talaga kayo niyan at pagbabayarin kayo ng tax. Ilalagay ko sa description ng video na ito or sa pinned comment yung post ni kabayang OFW na naharang at natanong sa customs dahil sa mga ginto na daladala niya. Dahil may mga pumupuna din daw sa kanya na kaya hindi siya pinagbayad ng tax kasi hindi daw ito umabot ng 150,000 in peso na sinabi pa niya na nagbabalita na mali-mali naman. Bisitahin nyo guys dahil may matututunan kayo dito.